Kung sino man gusto mag-abroad, pag-isipan nyo mabuti kung kaya nyo ba talaga na mag-isa sa abroad. Kung kaya nyo ba na iwan ang sarili nyong pamilya dito sa Pilipinas. Kung kaya nyo ba mag-isip ng positive. Kasi mag-isip kayo ng negative, hindi kayo sisilbi sa abroad. Kailangan mayroon kayong fighting spirit. Kung wala kayong fighting spirit, tumahimik na lang kayo dito sa Pilipinas. Kasi hindi madali ang mag-abroad. Dito pa sa Pilipinas, iniisip nyo excited kayo pupunta ng abroad. Iniisip ninyo, akala nyo madali ang trabaho doon. Sa trabaho, siyempre, madali. Pero yung bunganga ng madam, hindi madali. Araw-araw, nagwawakwak. Oh, yun ang isipin nyo. At hindi lang yan ang inyong kalaban. Ang inyong kalaban, depression. So, kung hindi kayo marunong mag-adjust sa inyong sarili, wag na kayo pupunta ng abroad. Kaya baka mabaliw kayo sa abroad. Yun ang totoong kwento ng mga OFW. Kaya kasi, dating ang panahon, bigla ka na lang malungkot na wala namang dahilan. So, kung hindi ka marunong mag-adjust sa kalungkutan mo, talagang depression ang abutin mo. After sa depression, insane ang abutin mo. So, kung hindi mo makaya, huwag ka na lang tutuloy. Kasi mag-abroad ka, kailangan ang tapang ng loob. May fighting spirit ka. Hindi ka basta-basta susuko. Kailangan matapang ka. Lumalaban ka. Pero hindi ka lumalaban sa madam ha. Lumalaban ka sa hagos ng buhay sa abroad. At kung kaya mo magtiis ng 5 oras na tulog, 3 oras na tulog, minsan pa 2 oras na tulog. Kasi kahit saan magpunta ang madam, dala-dala kayo. At umuwi kayo, madaling araw na. Mayroon namang madam na hindi naman ganun pero mostly sa kanila, grabe. Pagdating ng bahay, 2:00 na madaling araw, ang iba naglalaba pa, namamansya. And then, 4:00 matutulog, pagka 5:00 gigising or 6:00 gigising. So, kaya nyo yan. Kung hindi nyo kaya, wag na kayong mag-abroad. Kaya baka, hindi nyo makayanan ang trabaho sa abroad. Hindi nyo makaya. Kasi, buti lang sana kung bibigyan kayo ng oras ng madam nyo sa pagtulog sa araw, pero wala. Ang iba wala. Pagising, duro-diretso na yan hanggang namang hating gabi. Yun ang totoong kwento. At hindi lang yan. Ang mga anak nila, sayo itabi. So ngayon, paggising ang alaga mo, siyempre gising ka rin. One time, may mga alaga na gustong kakain sa ating gabi o sa madaling araw. So gigising ka, lutuan mo sila. So, kulang ka talaga sa pahinga. Yun ang totoong kwento. So, ito real talk lang ito sa mga gustong mag-abroad. Yun ang i-ready nyo ang inyong katawan. Kaya hindi lang hamak ang marinig mo pa sa bunganga ng inyong madam. Kasi konting kilos, konting mali, grabe na. Hindi na makain ang mga bunganga. Pero hindi naman lahat na madam ay ganun. Mayroon naman mabait na mga madam, mayroon naman mga understanding na madam. Pero mostly sa mga madam, ganun. Pag mag-iyak ang alaga, magagalit din sila. Kasi hindi ka marunong mapatahimik ng bata. Kailangan marunong ka rin sa bata. Amuin mo ang bata para madala mo siya. Para kung ano sasabihin mo, sumusunod sa sayo. Huwag kang magpakita ng kamalditahan sa bata. Huwag kang magpakita ng masungit ka. Kasi gagayahin nila yan paglaki. Kung anong makita ng mga bata sa iyo, gagayahin nila yun.
Kung mabait ka nga yaya, babait ang bata. Yun lang kasimple. Huwag niyong saktan ang bata kasi ang bata ay very special yan sa madam at sa inyong sir. Kasi meron akong kasamahan sinasaktan niya kanyang alaga. Hindi yan alam ng aming madam. Sa totoo lang. Kasi ang alaga naming kambal, sa akin lalaki, sa kanya babae. Kahit alam na nakita niya na umaakit na ang bata sa hagdan-hagdan na mataas, sabi ko, kukunin mo na yan, baka mahulog, inayaan. Hindi, nahulog. Naglagapok, umiyak. So, bababa yung panganay na alaga ko at nagtatanong, ano sabi niya? Ma-fishy. Ang ma-fishy, wala lang. Umiyak ka bata Hindi nila, ramdam na ang iyak. Sakit ng sakit. Nang parang nasasaktan talaga siya. Kaya, ang payo ko sa inyo, mahalin nyo ang bata. Kasi, paglaki nila, susuklian nila ng pagmamahal. Tested improving ko na yan sa pangalay kong alaga at sa pangalawa kong alaga. Kaya nagtakas la bakit mabait ang aking alaga. Yung sa kasama ko, maldita. Kaya kasi niya maldita. So, siya maldita po, di ba? Lumalaban, di ba? So, ganon yun. At hindi lang iyan, dapat mayroon kayong time. May timetable management kayo sa abroad. Yes, sana mayroon. Kasi sa umpisa pa lang, huwag ninyong sasanayan yung inyong amo na maglalaba kayo o mamalansa kayo sa madaling araw. Kasi pag nakita nila yan, talaga hindi kanila bigyan ng oras sa paglaba sa araw. Kasi kaya mo naman Yun ang nangyayari. Kasi, yan naman kasamaan ko ng mga bago. Siyempre napapakitang gilas. Sa umpisa parang tinuturuan ko na sila nga huwag nilang gagawin yon. Kasi aabusuhin sila. Kailangan ipakita nyo, pag umuwi na kayo ng madaling araw, tulog ka. Huwag ka na maglaba. Huwag ka na mamalansya. Magtulog ka. Kasi alas 5 gigising ka. Ilang oras lang tulog mo? 3, tapos maglalaba ka pa. Kaya ang iba doon. Tapos pagdating ng isang taon ng ganyang routine niya, pagod na siya, antok na siya, nangihina na. Kasi hindi naman sila nakikinig sa mga payo. Alam niyo, hindi naman mali na mapakitang gilas ka. Magpakitang gilas ka, linisin mo ang bahay ng maayos, arrange mo yung mga damit nila, organize, malinis, mahalin mo ang mga bata sa tamang oras, sa tamang panahon. Hindi mo aabusuhin yung health mo. Kasi kung makasakit ka, buti lang sana ako ang madam para sa madam ko. Makasakit ako, dalhin agad sa ospital. Mayroong mga madam na magsakit ka, kahit nakasakit ka, magtatrabaho ka, hindi ka pa nila bigyan ng gamot. Yun ang totoo. Minsan nga kami lang magbibigay ng gamot sa mga kasamahan namin. Kasi pa nagtrabaho pa, hindi pa pinarelax. Kasi ang health natin, importante sa abroad. Kasi kung magkasakit tayo, talagang kawawa tayo. Wala mag-alaga sa atin. Sarili lang natin mag-alaga sa atin. Yun ang payo ko sa inyo. So, kung talagang desidido kayo mag-abroad, pag-isipan nyo mabuti. Kung kaya nyo ba, yung oras na yan. Kasi hindi pa, katulad dito sa Pilipinas, hawak natin ang ating oras, sa abroad hindi. Kahit nagtatrabaho ka, uutusan ka pa. Hindi mo na alam kung anong uunahin mo. Kasi nagtatrabaho ka, may inuutos. So, kung nagtatrabaho ka, tapos inutusan ka na madam mo, yun ang unahin mo, yung inutos niya. Yun na ang kadali. And then, balikan mo pagkatapos. Kasi baka tatapusin mo trabaho mo, bago mo sundin madam mo, mag-away kayong dalawa. Kasi hindi mo alam, baka importante yun. Kung tatawagin ka, trabaho ka, palapit ka. Pag sinasigawan ka, pinapagalitan ka, tahimik ka. Huwag kang sasagot. Para makuha mo ang loob niya. Kasi kung sasagot ka, lalong pinag-initan ka. Yun ang mga technique dyan. Pag umaga, pagising ng madam mo, mag-good morning ka. O magsalam ka. Pag hapon naman, pagdating ng madam mo,
galing sa work, magsalam ka. Kasi yun ang ano nila eh. Doon mo sila makukuha. Doon mo makukuha ang loob nila. Yung may respeto ka. Binibigyan ka kahit anong bagay, magpasalamat ka. Kung binibigay ang sahod mo, magpasalamat ka. Kasi malaking ano yan. Malaking points yan sa'yo. Kasi ramdam nila na mabait ka. Yun ang ano. Kailangan, pagka umaga, pagising mo, para makabalik ka ng tulog, bilisan mo maglinis. Maglinis ang kubita, kusina, sala, lahat na. Bilisan mo. Habang tulog pa yan sila, balik ka ng tulog, hintayin mo ang tawag paggising na sila kasi babantay ka na ng bata. Pero kung doon ka sa sa nanay na walang bata, ang gagawin naman sa'yo, mag-assist ka sa pagluluto. Kaya tatawagin ka naman doon sa kusina, mag-assist ka lang sa pagluluto. Or ikaw ang magluluto. Depende yan. Kung kasi may mga madam na, yung mga matatanda, sila talaga nagluluto. Yung katulong, nag-a-assist na lang yan. Ang style niya ng mga katulong, nag-a-assist, sa umaga pa lang, maglinis na sila ng buong bahay, naglalaban na yan sila, namamlansya na sila. Pag may oras pa yan sila, balik sa tulog, at hinihintay na lang ang pagtawag ng madam sa kanila. So, kung anong instruction sa gabi, pag sabi ng madam nga, ilabas mo yung dihay. Ang dihay is chicken, laham, karne. Ilabas mo na sa taladya, ang taladya ay ref. Yun. Ibaba mo doon para pagising nyo sa wala ng ice. Tapos linisin mo na yan at magsabi siya na yung busal, ang busal kasi ay sibuyas yan. Mag-slice ka ng busal, so mag-slice ka ng sibuyas. I-ready mo na yung tom. Ang tom ay yung yung ahos. Yung tomats, yun ang kamatis. Yan, i-ready mo na yan. I-ready mo ng kaldero. Kung anong gamit na pwede. Yan, ang kaldero ay cheddar ang tawag. Ang madla naman ay yun ay frying pan. So, i-ready mo na yan. Pagising ng madam mo, magluluto na siya. Yun ang dyan. So, magtrabaho ka doon. Dapat, hindi mabigat ang loob mo. Bukal sa loob mo magtrabaho. Kasi kung mabigat ang loob mo, madali kang ma-stress. Kailangan stress-free ka. Kasi, yun lang ang natin eh. Ang importante pa, huwag ninyong kalimutan, magdasal palagi. Pag nalungkot ka o kinakabahan ka, dasal lang. Yun ang tested and proven talaga yan. Magdasal ka, mawala yung lungkot mo, mawala yung depression mo, mawala yung kaba mo. Ipagdasal mo ang pamilya mo sa Pilipinas, yun lang talaga ang maitutulong mo sa pamilya mo kasi hindi mo sila kasama. So, hanggang dito lang guys ang aking tip sa inyo kung ano dapat ninyong gagawin kung gusto niyo mag-abroad. Sa mga wala pa nakasubscribe kay OFW Forever Love, subscribe na kayo guys at mag-like kayo sa ating video. O pwede niyo ito i-share para mas maraming nakakaalam kung ano ang kamaraan papunta ng abroad. Bye-bye guys! See you soon!